Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Mukhang, sabi niya, ba't ang aga niya mag-start? 9:26 pa lang. Isang linggo po ang nakalipas. Di ba po? Isang linggo po tayong binless ng Lord. Amen po? Kaya nandito pa rin po tayo. Pwede po bang yung katabi nyo na, wag na kayong humanap ng malayo. Yung katabi nyo na, hawakan nyo nga po. Pag walang katabi, makitatlo na po kayo. Yan. Huwag niyo pong papakawalan. Pwede po bang i-share nyo yung blessing ng Lord? Maiksi lang po wag po buong 5 years old to 40 years old. Okay po? Maiksi lang. Yung nakaraang linggo lang po, naniniwala ako na may blessing ang Lord sa buong linggo. Yung pinaka-recent po, share nyo po, sige po. Tapos yung mag-share, short prayer of thanksgiving lang sa Panginoon. Sige po. Kayo din. Yan. Praise God. Habang tinitingnan ko po kayo na nagsisharing po kayo, lahat po kayo nakangiti. Di ba po? Na kapag blessing talaga ng Lord ang pinag-usapan at tiningnan po natin, kahit po may mga challenges pa sa buhay, ngingiti ka. Amen po? Sabi po sa awit 23, Psalms 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, even though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot kasi ang Diyos ang ating kaagapay. Amen po? At bibigyan niya tayo lagi ng kasiyahan kapag tayo nalulungkot, dala ng mga challenges, ng kagalingan kapag tayo ay nasa kasakitan, ng hope kapag natatakot po tayo. Tatanggalin ng Diyos yan. Amen po ba? At ngayong umaga, i-declare po natin patuloy at isi-celebrate po natin yung goodness ng Lord sa buhay natin. Dahil siya yung pumapawi ng lahat ng mga nararamdaman natin na hindi okay sa puso at ipapakita ng Diyos sa labi natin, sa puso natin, yung ngiti. Kasiyahan. Amen po? Tayo po tayong lahat. Pasasalamatan po natin, Panginoon. Pwede pong palakpakan natin ng Lord? Amen!
Praise you, Lord. Para sa inyo, Diyos, ang mga palakpak na yan, palakpak ng pasasalamat, palakpak ng pagpupuri, palakpak ng pagkilala na ikaw ang nag-iisang Diyos ng aming buhay. Hallelujah! Praise your name, Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila. Hallelujah! Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalim, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalim, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay ko ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng Saan pa po sabihin natin? kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, Sabihin natin, pasasalamat tayo sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Minsan pa po sabihin natin, pasasalamat tayo sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord. Para sa iyo ang aming pasasalamat at awit ng papuri. Amen. Praise God. Praise God. Wala pong kapantay ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Amen. Sabi po sa awit 23 verse 6, kabutihan pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang buhay, habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh, ako ay mananahan. Amen. Sabi po sa awit 36 verse 5, ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Amen. Sabi po sa Panagoy 3:22-23, pag-ibig mo, O Yahweh, hindi nagmamaliw kailanman. Katapatan mo, walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo, napakadakila. Amen. Ngayong umaga, habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon, i-declare pa po natin ang pag-ulan ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil ang pagpapala mo hindi
kagalingan Ay, buhos mo, Jesus, ang iyong kalakasan. Buhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus. Ang iyong kagalakan. Ang ulan na dala ang kagalakan. Ay, buhos mo, ang iyong kagalingan. Buhos mo Amen. na dala ang kagalingan. Ay, buhos mo, Diyos, ang iyong kalakasan. Buhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Umuulan na naman. Amen. Thank you, Lord. At pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan at dadalhin niya pa tayo. Ibibigay niya sa atin yung best sa kalangitan. Amen po. Kaya hindi po tayo titigil. Patuloy natin magtitiwalaan ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung mo ako'y kukunin, sa langit ay dadalhin. Pangako mo sa akin ay kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y nagtitiwala, pagkat ikaw ay dakila. Walang papantay sa katapatan mo, tapat kang ang totoo. Wala nang hahanapin pa, ako'y di na mangangamba. Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Ako mo ako'y kukunin, sa langit ay dadalhin. Pangako mo sa akin ay kaligtasan, at buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y nagtitiwala, ikaw ay dakila. Walang papantay sa katapatan mo, tapat kang ang totoo. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa, ako'y di na mangangamba. Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. O wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Wala nang hahanapin pa, ako'y di na mangangamba. Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kumpleto na. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lahat ng mabubuting bagay, yan yung pinaplano mo po para sa amin. Maraming salamat. Wala kaming ibang masabi, kundi yung buong puso namin pasasalamat, ang aming pagsamba, ang declaration ng kadakilaan mo, Panginoon, para sa lahat ng hindi mabilang na kabutihan at blessing mo po sa aming buhay, O God. Purihin ang pangalan mo, Panginoon.
ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Gustong kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. At kami ay patuloy nang aawit ng hallelujah sa pangalan mo, Panginoon. Purihin
Diyos na magpakailanman ang pag-ibig at concern, ang pangangalaga at pagbibigay ng kagalakan, kasiyahan, kagalingan sa kanyang mga anak. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay sa inyo po lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Gandang umaga po sa bawat isa. Tignan nga natin yung mga katabi natin kung sinalo ang pagbuhos ng kagalakan, kalakasan at kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Tignan nga natin yung ating mga katabi. May ngiti ba yan na wala nang hahanapin pa? Oh. O hindi yung katabi mo yung hahanapin mo, ha? Sabi, wala nang hahanapin pa sa piling ng ating Diyos. Amen. Naranasan niyo po ba ang pagpapala ng Panginoon sa ating pag-aawitan? Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. At alam niyo ba, ang isa sa pinakamabuti na ginawa niya sa atin ay yung makarinig ng magandang balita. Ang gospel o ang ebanghelyo. Ito yung bagay na patungkol sa ating Diyos. At sa loob ng 7 linggo, yan po ang pag-uusapan natin. Patungkol sa gospel o good news ng Panginoon. Ano po ba yung gospel? O mabuting balita ang ibig sabihin nun? Ito po yung mabuting balita na naglikha ang Diyos sa mundo. Kaso, nagkaroon ng kasalanan. At nung nagkaroon ng kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Pero ang good news, dumating si Jesus para maligtas tayo at manumbalik tayo sa Panginoon. Ngayon, ang tanong ko, alam nyo ba na ang good news na yan ay hindi lang para sa tao? Pag sinabi ko bang ang good news na yan, na yung pagliligtas ni Jesus at yung dinala niyang pakikipagkasundo muli natin sa Diyos o yung restoration at reconciliation ay hindi lang para sa tao. Ang good news o gospel ay para sa lahat ng nilikha ng Panginoon. At yan yung pag-uusapan natin ng 7 linggo. Aalamin natin bakit, Sister Ann, ang gospel ay hindi lang para sa tao. The gospel for all creation. Sabi po sa Colossians 1:20, hayaan niyo po akong basahin sa English at Tagalog. Sabi diyan, and through Him to reconcile to Him all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Sabi sa Tagalog, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya, pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. So, ang ginawa ni Jesus sa krus ay hindi lang para sa atin. Para saan daw? Sa lahat ng bagay, mapa sa langit o mapa sa lupa. Kaya, nawa mabuksan ng Diyos ang ating mga kaisipan at ating puso na ang gospel pala ay for all creation, sa lahat ng kanyang nilikha. At malalaman natin yan kung bakit ganon, bakit para sa lahat ng nilikha kapag pumunta tayo sa umpisa, sa simula. At anong simula? Anong simulang book ng Bible? Genesis, ang creation. Kaya ngayong umaga, ang part 1 natin ay patungkol sa creation ng Lord. At sa mga susunod na linggo, madidiscover natin doon ano yung gospel para sa lahat ng creation. Pero simulan muna natin, bakit may gospel? Ano nga ba ang simula? Ano ang original? Ano ang unang nangyari? Pero bago ang lahat, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat po sa umaga na to na punong-puno ng pagpapala at kabutihan mo. Salamat po, O Diyos, sa magandang balita, sa mabuting balita na ihahayag mo sa amin ngayong umaga.
Hayaan mo po ang banal na Espiritu mo ang patuloy na sumama sa amin, ang patuloy na magbigay ng karunungan, ng kaalaman, at magpatuloy, Panginoon, na mag-cultivate ng heart namin para matanggap namin ang iyong salita na dadalhin ngayong umaga na to. Ikaw lamang po ang maluwalhati at madakila. Ikaw ang makita sa paghahayag ng iyong salita. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. So again po, 7 Sundays po natin pag-uusapan. Ang ating series title po ay The Gospel for All Creation. At kinuha po natin yung theme verse natin sa Colossians 1:20, yung binasa ko kanina. Pero ngayon po, pag-usapan natin ang part 1. Sabi ko, para malaman natin bakit kasama ang ibang creation ng Lord dyan sa good news na yan, sa gospel, o dun sa ginawa ni Jesus, sa pag-aalay niya ng buhay sa atin. Balik tayo dun sa original design ng Lord. Ano ba yung meron sa creation? Ano ba yung meron sa simula? Pag-usapan natin yung the beauty of God's original design. Ang kagandahan ng original na disenyo ng Panginoon noong creation. At makikita natin yan sa Genesis chapter 1 and 2. Yan yung account sa Bible kung saan sinabi yung tungkol sa creation. Ilang araw nag-create? 6 days. 7 ay nagpahinga, di ba? Sunday school ha, dyan kayo sa likod. At saka sa discipleship, pinag-usapan po natin yan. Sabi dun sa chapter 1, verse 31, God saw that all He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the 6th day. Sa salin po ng Tagalog, hindi very good ang ginamit. Sabi diyan, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Pagkatapos niyang likhain ang lahat, nasiyahan ang Panginoon. Naging pleasing yon sa mata niya. Nag-take delight siya sa creation niya. Ibig sabihin, may maganda. Siyempre, pag pangit, di ka naman masisiyahan. Di ba? Kapag maganda, mabuti, sabi dun sa English, very good, nasisiyahan yung isang tao. May ganda, may beauty. Sa original design ng Panginoon sa creation. Bakit kaya? Anong meron kaya doon sa original na design ng Lord sa creation, sa lahat ng nilikha niya, sa lahat ng nakikita natin dito sa paligid natin? Bago natin pag-usapan yan, so ito pong Genesis, ang traditionally, ang sinabing sumulat nito ay si Moses. Kilala po natin. Yung first 5 books ng Bible ay si Moses ang sumulat. So itong Genesis ay nasulat to para mag-guide sa mga Israelita. Kasi ito yung time na ginagawa pa lang ng Diyos. Nung nasulat to, ito yung panahon na binibigyan pa lang ng Diyos ng identity yung mga Israelites. So para makita nila, saan nga ba nagsimula ang lahat? Ito yung guide nila, yung account ng Genesis. At ang purpose nito is to reveal ang ating Diyos bilang creator, ma-establish yung identity, purpose, tsaka worldview ng mundo para sa mga Israelita. Kasi noon, ang kumakalat na balita, hindi chismis, ang kumakalat na paniniwala sa creation, madaming ancient belief dyan. Meron tayo nga mga Pinoy, may mga, din tayo, alamat dyan. Nag-away yung Diyos at yung mga anak nila. Tapos nung nag-away, nagkaroon ng buwan, nagkaroon ng araw. Ano nga yung mga alamat? Ang tagal ko na kasi nag-aral, di ko na. Di ba? Meron pa si malakas at si maganda, kaya nagawa yung mga tao, di ba, sa kawayan. So may mga alamat. Ganon din, nung panahon ng mga Israelita, may mga kumakalat na paniniwala. Kaya itong Genesis, nagbigay ng katotohanan sa mga Israelita. Ano nga ba ang creation? Paano nga ba nalikha ang mga bagay na nasa paligid nila? At saan ba sila nagmula bilang mga tao? So sa Genesis 1, pag binasa po natin ito, makita natin yung pagkakasunod-sunod ng paglikha ng Panginoon. So general view to. Pagdating sa Genesis 2, naulit yung creation, tama ba? Pag binasa mo, sister, oo nga, magkaparehas talaga. Kasi pagdating sa Genesis 2, ang zoom in naman, o binigyan ng tutok o focus ng Diyos doon sa kanyang salita,
ay yung humanity, relationship naman. Di ba patungkol na sa tao yung mga mababasa natin at pagdating sa Genesis 2. Ngayon, dyan sa 2 chapter ng Genesis, makikita natin yung original design ng Lord sa creation. Anong meron? Anong maganda noon nung nilikha pa lang ng Diyos ang mga bagay-bagay dito sa mundo? Sabi po kasi sabi nga dun sa verse natin na 31, di ba, very good at saka pleasing sa Lord. Nasiyahan ang Diyos. So bakit nasiyahan ang Diyos? Anong meron sa original design ng creation? Una, may intentionality and purpose. Sabi po sa Genesis 1 verses 1 to 2 sa Tagalog, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So nung simula, wala pang form. So pag binigyan kayo halimbawa ng clay dyan, wala pa. Wala kayong makikitang kagandahan dyan. Tapos puro dilim. So paano ka naman nga makakakita sa madilim? Pag pinatay natin lahat ng ilaw na to, mahirapan tayo magkakitaan. Tama po ba? So, very good ba yun? Hindi yun very good. Masisiyahan ka ba pag tiningnan mo yon? Hindi tayo masisiyahan kasi formless and madilim. Pero makita natin, habang binabasa natin yung mga sumunod na verse, may intentionality and purpose ang Lord nung nag-create siya. Kasi nga formless and madilim, hindi siya basta-basta lumikha ng randomly lang, impulsive. Meron siyang sinunod o ginawa doon. Pag sinabi po nating intentionality, andun yung pag-iisip mo, sa Tagalog, may intention ka, may layunin ka sa paglikha mo o paggawa mo. Hindi basta-basta, hindi lang dahil biglang naisipan. Tignan natin yon, yung Genesis 1, ni-reveal yung structure tsaka purpose ng Lord sa creation. Paano po? Tingnan nyo yung day 1 sa verses 3 to 5. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos ng ito'y mamasdan kasi nung una madilim. So, nagkaroon na ng liwanag. Nakita niya na lahat. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. So, hindi siya basta-basta lumikha ng liwanag at gabi. Ay, ng liwanag at dilim. Kasi meron siyang purpose doon. Yung liwanag ay naging day at yung dilim ay naging night. Hindi random. Ito pa po sa day 2. Anong nilikha sa day 2? Sunday school. Discipleship. Sabi dyan, sa English na po natin basahin, Genesis 1:6-8, Then God said, Let there be a space between the waters to separate the waters of the heavens from the waters of the earth. And that is what happened. God made this space to separate the waters of the earth from the waters of the heavens. God called the space sky. So yung space na ginawa niya sa pagitan ng tubig sa langit, tubig sa lupa ay may kabuluhan, may purpose. Yun ang naging sky natin. O sa day 3, para makita nating may intentionality at purpose ang Lord sa paggawa. Nakalagay sa day 3 dyan, basahin natin Genesis 9-12. And then God said, Let the waters beneath the sky flow together in one place. Magsama-sama daw sa isang lugar yung mga tubig na nasa lupa, nasa earth, para merong lumabas na dry ground. At nangyari nga yun. At yung dry ground, anong tinawag ng Lord? Land. Di niya lang hinayaan na yung mga tubig ay maipon. Tinawag niya rin yung seas. Tapos yung dry ground ay land. Kaya may lupa tayo, kaya may dagat tayo. O ano pang purpose ng land? Yung land ay naging taniman ng mga tumutubong halaman. At yung mga seed na meron doon ay nag-produce ng every plant and trees from their kind. At hanggang day 4, day 5, day 6, pag binasa po natin ang creation ng Lord, hindi niya lang
basta nag-form o nag-create ng mga bagay-bagay sa paligid natin. May purpose at intention ang Lord, ba't niya ginawa? Yung mga binasa ko from day 1 to 3 ng creation, yung light na naging day, yung dilim na naging night, yung space between the waters ng sky at ng earth ay naging sky, yung space. Tapos yung land, yung seas, para sa vegetation, lahat may purpose. O, pag binasa natin yung mga sumunod na araw, yung land naging tirahan pa ng mga hayop na nasa lupa, na nakikita natin ngayon, di ba? Tapos yung dagat naging tirahan ng mga animals, creatures. Ibig sabihin po, ganito kaganda yung original design ng Lord sa creation. Everything is placed with design and function. Lahat ay ginawa at nilikha ng Diyos na may halaga. Nothing in creation ay aksidente lang. Hindi lang dahil nag-collapse yung dalawang meteorites, kaya nabuo yun. Hindi lang dahil nagkagalit yung magtatay, yung Diyosan tsaka yung anak niya, kaya nung nagpukpok sila, tumaas ng tumaas yung langit. Ano ang kwento yun? Meron yun eh. Nagbabayo daw kasi. So tumaas ng tumaas yung langit kasi natatamaan siya nung pagbayo ng bigas, ganyan. Kung hindi nyo alam yon, alamat ng mga Pilipino yon. Sinasabi ko lang, hindi aksidente, hindi dun sa mga alamat na yon nangyari yung creation. Everything has a purpose in God's design of creation. At alam nyo, pinakamaganda, at the center of this beautiful design ay humanity. Tayong mga tao, created in the image of God. Sabi sa Genesis 1:26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit. Mismo yung paglikha sa atin ay hindi aksidente, hindi random. Paano? Kasi nilikha tayo saan? Sa wangis ng Panginoon, sa wangis ng Diyos, sa larawan niya, sa image niya. Hindi ka lang basta nilikha ng Diyos kasi gusto ng Diyos magkaroon ng tao. Naglikha siya na maaaninag yung image niya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Image ba ng Diyos yan? Nagliliwanag ba yan? Diba? Napakaganda. Intentional talaga ang Lord nung finorm yung other creation, lalo na nung nilikha tayo. Hindi niya hinayaan. Ito yung gusto kong sabihin, kasi nung nilikha niya yung lahat ng ibang creation, gumamit siya ng salita. Pero nung nilikha niya yung tao, gumamit siya ng hand niya. Tapos hiningahan niya pa ng breath of life niya. Ganun ka-intentional, ganun may purpose ang Lord. At hindi lang para magkaroon ng image o ng likeness sa Diyos, yung paglikha niya. Sabi doon, para mamahala sa lahat ng nandito sa creation niya. Di ba tayo, mga tao, o hindi ko alam kung lahat, di ko pala nilalahat, di ko rin alam kung lahat ng babae ganon. Yung impulsive buying. Pag may makita, uy, ang cute! Uy, ang ganda. Bibili ako nito. Lalo na ngayon na uso yung mga online shopping. O di pag malapit na 6/6 sale. O di ba? Magbabrowse na. Pero pag tinanong ka ng kasama mo sa bahay, o minsan asawa mo o kakilala mo, para saan naman yung bibilhin mo? Wala lang, cute lang. Lalo na yung mahilig sa dati po mahilig ako sa notebook tsaka yung mga cute na pansulat. Pero natatambak. Lalo na pag hindi nakakapagsulat. Tapos pag may nakitang cute uli, lalo na pag pumunta sa National Bookstore, Papel Meroti, yung mga cute na mga sulatan, mga design,
bibili ka na naman, wala ka namang paggagamitan. Ganon tayo minsan tao. O kaya sa structure, di ba? Yung mga engineers, bago mag-construct yan, may blueprint. O sa mga ano po dito sa construction, correct nyo po ako kung mali ako, di ba? So sa building, bawat ginagawa niyan may purpose. Limbawa, bakit sila maghuhukay? Para sa pundasyon. Bakit kailangan may mga poste na may bakal? Kasi para yung haligi matibay. Pag meron dyan, sa nasa blueprint na hindi nasunod, magkakaroon ng kaguluhan. Hindi magiging complete, hindi magiging very good yung intention mo para dun sa building. Pero ang Lord, nung gumawa siya, lahat planado, lahat maganda yung design niya. Sabi nga po sa Kawikaan 16:4a, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Ngayon po sa mga tao, minsan may struggle po tayo, ano yung purpose natin. Minsan may struggle po tayo, ano yung identity natin. Maraming loss, maraming confused, maraming naguguluhan. Minsan meron ka pa magdadrama, sasabihin, parang wala na akong silbi. Bakit ba ako nabuhay? Para saan ba ang buhay ko? Bakit parang wala akong direksyon? O wala namang saysay yung mga ginagawa ko? Pero pag bumalik po tayo sa original design ng Lord, may intentionality and purpose yung buhay mo at lahat ng bagay dito sa mundo. Yung nakikita nating mga puno, nakikita nating ilog, nakikita nating mga dagat, mga hayop sa paligid natin, mga insekto, lahat yan may purpose. Kasi dinesign sila ng Lord nung lumikha ang Panginoon with intentionality. Hindi random. Kaya yung account dito sa Genesis, pag binalikan po natin, kinokorek nito yung pag-iisip natin. Kapatid, hindi ka random, hindi ka aksidente. Kung bakit ka nabuhay, bakit ka may form, ang original design ng Lord may purpose siya sa iyo at nilikha ka niya sa wangis niya, sa larawan niya. Even yung bawat life stage natin, yung mga situation natin, yung mga circumstances na meron tayo, may purpose at intention ang Panginoon para dyan. Hindi lang yan basta-basta nangyayari. Kaya kung feeling lost ka, kung feeling mo naguguluhan yung identity mo, o feeling mo parang magulo ang buhay mo, walang saysay, balik ka dun sa Creator. Balik ka dun sa Diyos na lumikha sa'yo with intentionality and purpose. At sa Kanya mo malalaman, ano ba yung identity mo? Ano yung purpose mo? Ano yung intention ng Diyos sa buhay mo? Aware ang Lord sa lahat ng sitwasyon mo. Kaya itong Genesis 1 and 2, dahil with intentionality and purpose ang beautiful design, original design ng Lord sa creation, pwede tayong bumalik sa Kanya, lalo na pag naguguluhan tayo sa buhay natin. Tanungin natin siya, Lord, ano bang intention mo sa akin? Lord, ano bang purpose mo sa akin? Siya ang makakaalam kasi siya yung creator natin. At nagbabago din ito ng pananaw natin sa mga nasa paligid natin na creation din ng Lord. Dahil ang original design ng Lord ay with intentionality and purpose, hindi pala natin dapat i-treat ang buhay na parang disposable lang. Okay lang mawala. Kasi may halaga yon at may layunin ang Diyos doon. Buhay man ng tao, buhay ng halaman, buhay ng mga ibang creation o creature na nandyan sa paligid natin. Hindi natin dapat i-treat yung mga creation ng Lord, hindi lang yung buhay natin, kundi lahat ng creation ng Lord, hindi natin i-treat na meaningless. Kasi may meaning yan sa Panginoon nung lumikha siya. At isa pang bagay na ma-apply natin itong intentionality and purpose ng Lord sa original design niya sa creation ay dapat i-value pala natin yung buhay natin at buhay
ng mga creature or other creation na nandito sa paligid natin. Kasi may purpose ang Lord dyan nung lumikha siya. Hindi lang yan random. Hindi random na nagkaroon ng ant dyan, ng langgam. Kahit pala ipis, may purpose. Kahit pala yung mga minsan naiinis tayong mga creature, may purpose pala yon. At isa pang bagay, we should use yung creation ng Panginoon for its intended purpose and design. So yung buhay mo, tinawag ka ng Lord na mamahala, mamaya mapag-uusapan pa natin yan. Hindi natin kailangan gamitin ng basta-basta lang. Yung mga puno na dinesign ng Lord to provide food, shelter, ay hindi natin dapat gamitin ng hindi sa intended design o purpose niya. Yung mga ibang bagay dito sa paligid ng Lord katulad ng dagat ay hindi pala dapat gamitin na tapunan ng basura. 'Di ba? Sa garden, yun ang nagwa-water sa plants. Yung mga form or bodies of water na nandun. Kaya mga kapatid, ito yung kagandahan ng original design ng Lord. May intentionality and purpose. Again, hindi aksidente ang buhay mo o anong buhay man ng creation ng Lord. Laging may purpose at halaga yon. Hindi yun random kasi mahalaga yon sa Panginoon. Amen po? Kaya ang tanong ko, how are you treating your life and other creation? Paano nyo tinitrato ang buhay nyo at ang buhay ng ibang creation? Ito ba ay parang random lang at meaningless? O tinitreat nyo po ba ang buhay nyo at yung mga iba pang nilikha ng Diyos as intentionally designed by God? Tayo lang po ang makakasagot niyan. At kung may kaguluhan po kayo, balik lang sa ating Creator, sa ating Designer. Pangalawa, anong merong kagandahan sa original design ng Lord sa creation? Una, may intentionality and purpose. Pangalawa, may goodness and order. May kabutihan at may kaayusan. Sabi po, di ba, repeatedly sinabi ng Diyos after niya mag-create na, God saw that it was good. Maraming verses yan, hindi lang isang verse. Bawat nag-create ang Lord, sinasabi niya. At dun sa last day pa nga, nung create niya yung tao, anong sabi niya? God saw and said, it was very good. Ibig sabihin, may mabuti. May goodness dun sa creation ng Lord. Hindi lang sa tao na sinabihan ng very good, kung hindi sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sabi ko nga kanina, nung nagbabasa ako, ano nga ba yung mga alamat ng Pinoy tungkol sa paggawa ng dito sa creation? So ang nakita ko sa lahat ng binasa ko, laging may nag-aaway. Kaya may creation. Laging may conflict. Or ang creation ay effect of something na negative. Pero dito sa binasa natin sa Genesis, ang creation ay hindi result ng something negative, ng kaguluhan o pag-aaway, kung hindi result ng something good. Kasi nung nakita ng Diyos yung lahat ng creation niya, napasabi siya na good. Sa Tagalog, pag binasa niyo po yung mga verses na may good na kalagay doon, nasiyahan ang Diyos. Kaya po ang intensyon ng Panginoon sa lahat ng creation ay may goodness. Bakit? Kasi unang-una, mabuti siya. Kaya lahat ng nanggaling sa Kanya ay mabuti. Sabi nga po sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So everything na nanggagaling sa Panginoon ay good. Itong story of creation sa Genesis, it reveals na yung ginawa ng Lord ay morally good. Nagpa-function ng maayos at complete yung design niya. Walang defect. Good and pleasing sa paningin niya. Tingnan mo ngayon katabi mo, pleasing ba yan sa paningin? Sabi kasi ganun good, may goodness.
ang creation ng Lord. Hindi lang po yun ha, kaya siya good kasi may order. Bago po ginawa ng Lord ang lahat, anong sabi doon? Formless at madilim. So anong unang nilikha ng Diyos? Liwanag, para makita ang lahat. Scientifically speaking, kung siya ay magke-create ng other creation, halimbawa yung mga plants at walang liwanag, estudyante, paano nabubuhay ang mga halaman? Kailangan ng liwanag, di ba? Bago ginawa ng Lord yung araw, yung buwan, yung mga bituin, gumawa muna siya ng sky. Hindi niya hinayaan yung heavenly bodies na walang paglalagyan. So ginawa niya muna yung space between dong mga water. Bago gumawa ang Lord ng mga halaman na nabubuhay sa lupa, o yung mga sea creature and land animals, gumawa muna siya ng lupa at ng dagat na pagtitirahan nila, pamumuhayan nila. Bago gumawa ang Lord ng tao, He created everything na kailangan for human existence. Ganon ka-organize, ganon ka-in order ang ating Panginoon. Hindi siya lumikha na magulo, na randomly. Kaya yung original design ng Lord sa creation ay may goodness at may order. Hindi lang basta-basta, imagine nyo walang araw tapos nag-create ng tao. Hala, paano magkakakitaan yung tao? O paano kaya may land creature niya? May mga kabayo kunyari. Siyempre hindi ko alam kung ano yung nauna. So may kabayo, may aso, may leon, tapos walang liwanag, wala kang makikita. Pinatayan tuloy ako. Let there be light. Walang liwanag. O tapos di mo alam, kaharap mo na pala yung leon. O di ba? Ganon ka beautiful yung goodness and order ng creation ng Panginoon. Kaya nga sabi dun sa Ecclesiastes 3:1 at saka 11, sabi, there is time for everything, a season for every activity under the heavens. And He has made everything beautiful in its time. Kasi ganun ka-organize ang Panginoon, laging nasa timing, laging nasa order, hindi random, hindi basta-basta. Kasi gusto niya makita yung goodness sa lahat ng ginagawa niya. Kaya organized and in order kapag nag-create siya o meron siyang ibinigay sa atin. Pansinin niyo po, dito sa mundo, in order din yung mga tao eh. Diba? O pag nag-construct ng bahay, ulitin ko lang sa construction, sino po mga nagpagawa na ng bahay dito? O nagpapagawa ng bahay? At magpapagawa ng bahay, amen, yan, provision ng Lord, diba? Magpapagawa ng bahay. Ano po bang inuuna? Budget. Budget ang inuuna. Pero pag magko-construct, kailangan maghukay po, diba? Pag bagong itatayo kasi kailangan ng pundasyon. Kapag hindi nagpundasyon, mahuna ang pagkakagawa, possible mag-collapse. Tama po? O kaya kapag hindi inuna yung dapat mga haligi, basta-basta na lang gumawa ng sahig sa second floor, babagsak yon. So kailangan may order. Sa pagluluto po, anong gusto nyong lutuin? Pares daw. Anong unang gagawin dyan? Siyempre, bibili ng ingredients. Bigyan niyo ako ng budget. Tapos, papakuluan ng matagal yon. Hindi po pwedeng lutuin muna yung gulay kung may gulay man. Halimbawa sa nilaga, malalanta na yung gulay, tapos tsaka ka lang magpapakulo ng laman. So, dapat in order din yung pagluluto natin. Sa stages of life, hindi naman po mauunang tayo ay malaki ng tao, tapos babalik tayo sa pagka-baby. So, naging baby muna yon. Ito, baby bump. O, di ba? Muna? Dito. Tapos lalabas yan na sanggol. Tapos lalaki. Tatanda pala yung iba hindi lumalaki.
in order. Ito halimbawa sa praise and worship. O di ba may pagkakasunod-sunod yan. Siyempre sasabihin ng worship leader, verse 1, verse 2, verse 3, chorus. Kapag nauna ang worship leader ay nag-verse 2 siya, pero ang tinugtog ay verse 1 o chorus, magulo, maingay, mahirap pakinggan. Tama ba? Kasi hindi mo na alam anong isusundin mo. Yung tinutugtog ng musician na chorus o yung verse 1 sa lyrics o yung mga nagli-lyrics sa atin. Mga ganon. Sino po dito mahilig manood ng musical o yung nakapanood na ng orchestra? Di ba po may mga iba't ibang instrument yan? Tapos may conductor. Siya yung sumisenyas. Kung ano yung susunod, kung tataas ba, isusustain ba nila yung kinakanta nila na tono. Tapos pag sumenyas na yan, alam na nila kung next na song na ba yun, next na part na ng song na tinutugtog nila. O meron ba silang ibababa na musical note? Di ba yung mga gumaganong-ganon yun? Kala mo may magic wand eh, hindi. Nagklase kami ng music pala nitong last term ko. Hirap na hirap ako. Kasi yung mga nota, kailangan namin solohin. Tapos in example nga dun sa conductor. Yung conductor, syempre dapat alam niya lahat yan sa musical sheet para kapag nagkumpas siya doon sa mga musikero, iba-iba yan eh, yung mga musician. Susundin nila. Yung kumpas niya, alam nila. Pero imagine nyo po, kung walang conductor o meron doon na isang musician na hindi alam yung mga senyas, di ba ang gulo po? Part 1 yung tinutugtog kunyari ng mga string instrument, tapos yung ibang instrument, part 2 ang tinutugtog, masakit sa tenga. Unless kasama talaga yun sa play nila. Pero ang creation po ng Lord ay parang ganun sa orchestra. Para siyang symphony na design sa conduction or sa direction ng Panginoon. At yung buhay po natin ganun din. Minsan may mga nakakalimutan tayong gawin, tama po ba? Ay, ito pala mauuna. Kailangan pakuluan ko muna yung kamatis bago ilagay yung isda. Pero nalagay mo na muna yung isda, hindi na lumasa yung kamatis. Minsan nakakalimot tayo sa order. O minsan di natin nakikita yung goodness. Pero ang intention po ng Lord ay magkaroon ng goodness and order. Kaya pag bumalik po tayo sa account ng creation, makikita po natin na ganito pala dapat yung pagtingin at pagkilos natin. Laging may goodness, laging may order, kasi yun yung intended design ng Diyos sa lahat ng creation niya. Pag tumingin po tayo sa mundo, I guess hindi po tayo lahat, hindi po lingid sa ating kaalaman na sobra po ang kaguluhan sa mundo. Tama po ba? Hindi in order ang lahat ng bagay at minsan pag tiningnan natin, di rin natin makita yung kabutihan. May corruption, broken systems, disorderly process. Di ba pag may mga gagawin ka, parang pinapila ka na dun sa isang window, ay hindi pala yan yung unang pila. Kailangan dun ka sa kabila pumila o yun yung una mong gagawin. Di ba may mga ganon na magulo yung mga proseso, walang order, walang goodness kasi may injustice. Minsan sa mga tahanan pa nga lang natin, wala ng order and goodness kasi ang daming sigawan, ang daming kaguluhan, o sa lugar natin, nagsisimula, sabi dun sa isang secular na kanta, ang almusal ay sigawan. Ang hapunan ay, hindi ko na alam. Pero ganon. Ibig sabihin, nire-reflect kasi nun yung kaguluhan ng mundo. Pero nawa ito pong account ng creation sa Genesis, yung pinag-uusapan natin ngayong umaga, ma-realize po natin, hindi yun yung intention ng Panginoon. Yung corruption, yung broken systems, yung disorderly processes dito sa mundo, yung injustices, hindi po yan ang original design ng Lord. Ang original design ng Lord for all creation, maging sa buhay natin, ay may goodness at may order. Kaya nawa po sa atin bilang mga Kristiyano, dahil ang Diyos natin, ang intended design niya ay may goodness at may order, isa po tayo sa mag-embody, mag-reflect
at mag-promote ng goodness and order na meron sa ating Panginoon. Halimbawa po, paano mapapakita ang order sa buhay natin? Huwag po tayong sumama dun sa mga nag-i-skip ng proseso. Mapa sa trabaho man, mapa sa daily living natin. Minsan kasi nag-i-skip na rin tayo ng mga proseso kasi gusto nating mapadali yung mga bagay-bagay na gusto nating matapos o magkaroon agad ng resulta. Halimbawa, pinagawa ka ng boss mo ng report. Chinat GPT mo na lang kasi para di ka na mag-isip. Hindi mo kinuha yung proper reports ng numbers. Crucial yung numbers sa mga reporting. So gawin natin yung tamang proseso sa trabaho. Halimbawa, sa pag-aaral, hindi ka pumalaw sa proper order para lang makapasa. Bili na lang ako ng thesis sa labas. Kasi ayokong gagawin mo yung chapter 1, chapter 2. Paano ka gagawa ng chapter 1? Title pa nga lang, di na ma-approve. Di ba? Kuha na lang ako sa online ng kagayahin kong research. Pero that is not God's original design. Gusto niya may goodness and order dun sa ginagawa natin. Kaya po, nawa i-reflect po natin yon bilang mga Kristiyano, bilang mga tinawag at lingkod ng Diyos. At kung sakali man po na napapagod na tayo dun sa buhay, na corruption, broken system, yung mga kaguluhan na nakikita natin, magkaroon po tayo ng hope na andyan ang Diyos na may goodness and order. Alam ko, dadalhin niya rin ito muli sa atin. So may pag-asa tayo kasi may Diyos tayo na magdadala ng order, ng kabutihan sa anumang kaguluhan, sa anumang kasamaan, kadiliman na meron sa mundo natin, sa paligid natin o sa buhay natin. Kaya kapatid, sabihin mo na dun sa katabi mo, follow the order. Yan, wag po tayo mag-skip ng order kasi yun yung original design ng Panginoon sa atin. At nawa kahit sa mga hindi magagandang bagay, makita pa rin natin there is goodness. Kasi God make everything work for the good ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. Amen po? So, God's original design of creation, una, may intentionality and purpose. Hindi ka aksidente, hindi ka random, pati lahat ng creation. May goodness and order. Ibig sabihin, hindi nagawa dahil sa magulo, dahil sa pag-aaway, kung hindi sa kabutihan at yung pagiging organized ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kung magulo man ang buhay mo, may pag-asa tayo kasi ang Diyos natin ay good and He is the God of order. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, are you reflecting God's order and goodness sa inyong pamumuhay? Or nagko-contribute lang ba tayo dun sa disorder o kaguluhan dito sa mundo? So maybe it's time to reflect. Baka inis na inis tayo sa kaguluhan, kasamaan, pero tayo pala ay nagko-contribute din doon. At nawa, sabi nga, i-reflect natin yung goodness and order ng Diyos. Pangatlo, ano pang meron sa original design ng Panginoon? There is ownership and stewardship. Sabi sa Genesis 1:26-28, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ay mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Sabi po sa chapter 2, verse 15, inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Diyan po sa verses na binasa natin. Isang bagay na makikita natin is that mankind is placed within creation as stewards o tagapamahala, hindi po owners ng creation ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo ang nagmamay-ari ng mga puno, ng mga hayop, ng mga ilog at dagat.
kung hindi tayo ay tagapamahala lang ng Panginoon. Ano pang sabi dyan? Bilang tagapamahala, anong gagawin? May in-entrust na responsibility ang Panginoon sa tao over His creation. Ano yun? Sabi dun sa verse 15, pagyamanin at alagaan. Ibig sabihin, tinawag ng Diyos ang mga tao. Ito yung isang purpose mo, kapatid, kung feeling mo wala kang purpose sa buhay mo. To represent yung pamamahala ng Panginoon sa creation. At maging accountable kung paano i-handle yung creation ng Panginoon. Kasi sabi pamahalaan. Sa English po, ang sinabi dyan, subdue, rule over. Sabi doon sa verse 28, Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over, or kaya have dominion, yung ibang translation po, the fish in the sea, the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Yang ibig sabihin po niyang dominion or subdue, or yung stewardship na binigay sa atin ng Panginoon, it does not mean abuse of power o kaya exploitation ng creation ng Diyos. Ibig sabihin yan ay responsibility and accountability under God's divine authority. Kasi sabi nga po, steward tayo. So yung creation, original design ng Lord, may stewardship. May binigyan siya ng tagapamahala o kapangyarihan over sa creation. Sino ang owner kung hindi pala tayo? Sabi po sa Psalm 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng nandito, ang Diyos ang nagmamay-ari. Siya ang owner. Kaya tandaan po natin, tayong mga tao, nilagay ng Diyos within sa creation niya, not to abuse our power, kasi tayo yung may intellect, or hindi para abusuhin yung lahat ng resources na binigay sa atin ng Lord, pero to be good steward ng ating Diyos sa creation. Kasi yun yung original design niya. Kailangan pa rin po nating laging tandaan that God is our creator and the rightful owner of all creation. Di ba po, sino po ba dito may mga rest house? Yes. O kaya halimbawa may mga kasama sa bahay. Pag may caretaker po kayo, di ba? Caretaker, ibig sabihin, mag-aalaga dun sa bahay. Mag-aalaga dun sa ari-arian or property nyo na pinababantayan nyo. Siyempre kapag di malinis yun pagdating nyo o hindi rin napangalagaan, na baboy, na sira, masakit po sa loob yun. So, ang intention nyo o intended purpose nyo dun sa caretaker o tagapamahala ay maging okay, well-maintained yung property na pina-take over nyo. Halimbawa, sa trabaho, managers. Di ba, pag may mga managers, ang intention ng owner ng business is mapamahalaan ng maayos yung mga tao, mga resources na meron dun sa kumpanya o sa business na pinangalaga niya dun sa tao na yon. Kapag halimbawa may kaibigan kayo, halimbawa si Jasmine, sobrang yaman niya na. Nagkaroon siya ng laundry business. Tapos ang tagabantay niya si Jello at saka si Isa. Laundry shop yon. Yung may mga machine na, hindi naman kayo yung maglalabas sa kamay nyo. Pero halimbawa, hindi nila napapamaintain yung equipment. Ang intention ni Jassy, sila Isa, sila Jello, ang mag-PPMS, yung preventive maintenance, annual check-up ng equipment, magbabayad ng bills kasi mataas ang bills niya ng kuryente, ng tubig, kasi may mga equipment. Tapos hindi na bayaran, naputulan sila ng kuryente tsaka tubig. Di walang business kasi walang tubig at kuryente na gagamitin. So magko-close yung business. Parang ganun po ang caretaker. Parang ganun po yung intention sa atin ng Diyos sa kanyang creation. Maging good steward. Kung ano yung dapat nating gawin para pamahalaan yung
pangalagaan at pagyamanin. Paano po natin pinapangalagaan ang isang bagay? Oo, sarili lang natin. Papaliguan mo, papakainin mo, iingatan mo. Paano mo pagyayamanin ang isang bagay? O ikaw, paano mo pagyayamanin ang sarili mo? Mag-aaral ka. Kukuha ka ng mga skills training, kung meron man, para ma-develop ka. Siyempre, gagamitin mo yung mga talents mo. So, hindi lang pala stewardship sa sarili nating buhay ang binigay ng Panginoon, kundi stewardship din sa lahat ng pinagkatiwala niya, sa lahat ng creation niya sa atin. Ganun po ang original design ng Lord. Siya yung owner, tayo tagapamahala niya, tayo yung mga managers or caretakers niya sa creation niya. Tapos, ito yung creation, papamahalaan pala natin. So sa stewardship po na binigay sa atin ng Lord, ang titignan ng Diyos doon, how we use our life. Kamusta po? How do you manage? Paano nyo po pinagyayaman at dinidevelop, inaalagaan ang inyong buhay? How do you manage and use yung mga resources na nagmumula sa Panginoon? Mapa-financial man yan, material, physical. How do we treat our environment? Ito pa lang po, environment natin dito sa church. Ito po ay pinrovide sa atin ng Diyos. Paano po tayo nagiging good steward dito? Pati doon sa mga halaman na nandito sa vicinity natin. At paano po yung relationship natin sa mga creation niya? Sa bawat tao? At dun sa mga other creation na nasa paligid natin, mapang-abuso po ba tayo? O tinutulungan nating mapagyaman at mapangalagaan? So mga kapatid, sa original design ng Lord sa creation, kanina ko pa sinasabi, ang Lord ang owner, tinawag niya tayong steward. At sabi ko po kanina, may goodness and order sa original design ng Lord. So ibig sabihin, tinawag niya tayong maging good steward dun sa binigay niya sa atin na pangalagaan. Paano po natin ma-apply yun? Halimbawa po, dito na lang po sa church at sa mga tahanan natin. To be good steward, pangalagaan mo yung environment mo. Paano mo papangalagaan? Huwag magtapon ng basura, kapatid. Diba? Itapon ng maayos ang basura. Responsible use ng resources. Ano po yung mga resources na meron dito? Electricity, water. So maging responsible po tayo sa paggamit nito. Ano pa po? Care sa shared spaces natin dito sa church. Siyempre po, lahat po tayo o sa mga tahanan natin. Kaya kailangan po nating linisin ang ating mga tahanan. Linisin ang ating paligid. Linisin din ang ating church kahit Sunday, Saturday lang tayo nagstay dito. Kasi tinawag tayo ng Lord na pangalagaan at pagyamanin itong pinagkatiwala niya sa atin. So, ibig sabihin, shared spaces po natin itong church. So, sama-sama din po pala tayong steward ng Lord. Sama-sama tayo maglilinis, sama-sama tayo magdidilig ng mga halaman, pupulot ng mga kalat, at sana wala nang ang pupulutin kasi pare-parehas na po tayo magtatapon ng wasto dun sa mga basura natin. Bakit? Kasi kinikilala natin yung authority, yung ownership ng Panginoon, kaya gagawin natin yon. Hindi dahil sinabi ni Sister Ann magpulot daw ng basura. Sinabi ni Sister Ann, maging mindful sa usage ng electricity and power. Hindi, kasi kinikilala natin yung ownership ng Lord sa lahat ng creation niya. Itong lahat ng resources na binigay niya sa atin. So, nagiging good steward tayo ng Panginoon natin. Nagiging good caretakers and managers ng creation niya. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, are you living as owner of your life? Or as good steward under God's authority? So nawa po nasundan niyo ako ngayong umaga na to, na yung original design ng Lord sa creation, may intentionality and purpose. May goodness at may order. May stewardship under God's divine authority. At ang owner po lahat nito, ang creator ng lahat
ng meron dito sa mundo ay ang Panginoon. Kaya nawa we answer the call to be also intentional and purposeful dun sa mga ginagawa natin. Na laging may goodness and order tayong fina-follow. At lagi tayong nagiging good steward sa creation ng Lord. At alam nyo, when we sum up everything, anong meron dun sa creation ng Lord? Sa account ng Genesis, nung pasimula ng panahon, yung intentionality and purpose, goodness and order, yung ownership and stewardship, dahil yan ay inailatag ng Panginoon nung pasimula pa, ang kine-create niyan ay harmonious relationship dun sa lahat ng creation. Paano yung harmonious relationship na yon? Ang Diyos may perfect relationship dun sa lahat ng creation niya, sa mga tao at lahat ng nasa paligid natin. Sa original design ng Lord, yung mankind, tayo mga tao ay under God's authority. At tayong mga tao na nilikha niya, nag-steward sa mga creation niya, I'm relating responsibly doon sa mga creation ng Lord. Hindi nagiging wasteful, hindi nag-a-abuse ng power, hindi nag-exploit. Yan yung harmonious relationship ng original design ng Lord. Yan yung kagandahan ng original design ng Lord. May harmony, walang conflict, walang disorder, everything in its proper place. Pero mga kapatid, yan ba ang nakikita natin ngayon? Sa tingin ko, pare-parehas tayo ng sagot na hindi yan yung nakikita natin. Kaya sa susunod na linggo, nawa ay makita ko kayo para malaman nyo bakit nga ba hindi yan yung nakikita nating design ng Panginoon, pero yan pala yung original na intention niya sa creation. Binalikan natin yan para makita natin bakit kailangan din ng gospel nung lahat ng creation ng Lord. Bakit ang ginawa ni Jesus ay para rin sa lahat ng kanyang nilikha, hindi lang para sa tao. So again, this is God's original design. Intentional, with purpose, with goodness, with order, with stewardship. At inihayag to ng Panginoon sa atin ngayong umaga na to because He is calling us back para maging intentional sa buhay natin. To see the creation as good, hindi masama. And to be reminded that everything belongs to God, hindi sa atin. Kaya, my final question and reflection para sa bawat isa sa atin, will you live according to God's original design? Or will we continue to live as if wala tayong creator or designer dito sa mundo? True life begins kapag nakita po natin yung beauty ng creation ng Lord at namumuhay tayo in alignment dun sa original design ng ating Panginoon. Kaya nawa, naging reminder, naging lesson po sa atin ang salita ng Diyos ngayong umaga na to. At nawa, maging excited po tayo sa mga susunod na linggo kung paano natin makikita ano yung kinalaman ng gospel ng Lord sa lahat ng creation, hindi lang para sa tao. At dito po natin napapansin, yung kanina pa nating mga inaawit na kabutihan ng Panginoon. Kasi maganda yung intention niya nung ginawa niya yung creation. At lagi tayong may maipagpapasalamat sa kalagitnaan natin kasi yung Diyos natin, sabi ko nga kanina, pinrovide niya lahat bago niya tayo nilikha. Ganon kabuti at kaganda ang disenyo ng Panginoon sa kanyang mga creation. Kaya kapatid, learn to appreciate God's creation. Learn to value your life. And always go back to your Creator kapag naguguluhan ka na. Amen po? Manalangin po tayo. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon dahil binalik mo kami, O Diyos, sa original design mo ng creation.
Salamat, pinaalala mo sa amin na ito pala yung kagandahan ng creation mo. Hindi mo lang kinreate ang mundo on impulse or randomly or naging aksidente ang mga bagay-bagay. You create with intentionality and purpose. At salamat, Panginoon, dahil alam namin, may purpose din pala yung buhay namin at babalik kami sa iyo. Kung sakali mang we feel lost, we feel confused, or parang naguguluhan kami sa identity namin. Salamat din, Lord, there is goodness and order sa iyong creation. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-reflect ito, that we see good in everything else kahit magulo at madilim ang mundo. At salamat, Lord, dahil ikaw pala yung owner ng mundo, pinaalala mo sa amin, sa lahat ng creation, kami ay mga steward mo o caretaker lamang. Tulungan mo kaming mamuhay under your divine authority at magawa namin yung purpose mo sa amin, pangalagaan at pagyamanin ang imabang creation. Tulungan mo kami, O Diyos, na dito sa bahay-sambahan mo, sa aming mga tahanan, sa aming community, magawa nga naming mapangalagaan yung mga ipinagkatiwala mo sa aming creation mo, yung mga resources na ibinigay mo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na magawa namin yung original design mo, Lord God, to live harmoniously right under your authority, to relate responsibly sa mga creation mo, Panginoon, and to be good steward sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo, O Diyos. Nakita pa namin lalo kung paano kang naging intentional sa buhay namin at nawa magbigay ito ng hope sa amin, Lord God, na anuman yung nararanasan po ng mga kapatid ko sa oras na ito, may purpose ka sa buhay nila. May goodness ka sa buhay nila. At ikaw ang bibigay ng pag-asa sa kanila kahit yung nakikita naming mundo ay malayo sa original design mo. Salamat, Lord, sa mapagpala mong salita. Dalangin kong patuloy, Lord God, na pagyamanin mo ito sa puso't isipan ng aming mga kapatid, Panginoon, nandito man sa kalagitnaan na to or nasa online, at nawa patuloy itong mangusap sa kanila sa mga susunod na araw. Patuloy ang banal mong Espiritu ang kumilos sa kalagitnaan namin, O Diyos, sa iba pa namin gagawin sa aming gawain ngayong umaga na to. Sa iyo pong papuri ang pagsambang pagdakila sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Nawa na pagpala po tayo ng salita ng Diyos. Nandito po si Sister Marivic para sa ating mga announcement. Ayan, maraming salamat Sister Ann sa napakaganda mensahe ngayon. Mas naliliwanagan na kami sa kagandahan ng creation ng Lord. Nalaman na namin na ang lahat ay may purpose, ang lahat ay may intention ng Lord sa lahat ng Kanya nilikha sa atin. At dahil dyan, sa ating pagbibigay po ngayon, tayo ay nilikha ng Diyos, hindi lamang para maging caretaker ng kanyang mga other creation, kundi nilikha din niya tayo para bigyan siya ng parangal. Sabi po sa Kawikaan 3:19, chapter 3 verse 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon, mapupuno ang iyong mga kamalig at sasagana. So napakaganda po ng purpose ng Lord sa atin para magbigay tayo ng papuri, ng pagsamba at ng parangal sa Kanya na may pangako po na sasagana ang ating buhay, ang ating mga resources, so God. Bago po tayo magbigay, tinatawagan ko po si Yanis at saka si Juju para po, si Juris, sorry na sana, si Juris para sa pagkuha po ng ating mga tithes and offering. Bago po, sige, kunin niyo muna.
manalangin. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos, sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin. Salamat po, O Lord, sa pagkakataon na ito na binigyan mo kami ng time para ikaw ay parangalan, i-honor ka, Lord, sa aming sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering, O Lord. Salamat po sa pangako mo, Panginoon, na kami ay iyong pasasaganain ang aming mga buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, O Lord. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan mo lamang po, Panginoong Yesus. Amen. Thank you, Yanis and Juris. Ayan. At para naman po sa ating mga birthday greetings, happy birthday kay Brother Iñaki Perez sa June 1. Happy birthday. Gayon din po kay Lucas, kay Baby Lucas Calvo sa June 4. At kay Brother Raymond Peter Perez sa June 6. Awitan po natin sila ng masayang happy birthday. Masaya na, happy pa. May the Lord God bless you. Po sa lahat ng mga magdaraos ng kaarawan. At para naman po sa ating announcement mo, prayer gathering sa Saturday po sa June 6. Ini-invite po ang lahat, hindi lamang ang mga workers, pati na rin po ang mga members po ng church. Masarap po ang manalangin at lalo na kapag natutugunan yung ating mga prayer requests. Ayan po, at muli po para naman sa ating Thanksgiving prayer request, tinatawagan ko po Sister Ann. Bago po sa atin sa Thanksgiving and prayer po natin, mapalad po tayo dahil mayroon po tayong dalawang bisita ngayong umaga na to. Si Brother J. Mar Dilagnon Bactol. Inimbitahan po siya ni Brian. Yan. Welcome, J. Mar. At si Brother Eman Marquez. Kasama po siya ni Sister Tricia. Last time po na umaten sa atin. Yan. Galing po sila sa Malagasang. Sila po yung nakakita sa FB page natin. Yan. Salamat po sa pagdalo. Nawa na pagpala po kayo at makasama pa namin kayong dalawa sa mga susunod na linggo. Hallelujah. Praise God. So isa po yan sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat yung marami tayong naaabot sa Panginoon. At ngayon pong 5th Sunday ay ating Thanksgiving. So inaanyayahan po mamaya ang lahat ng may mga pagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga may mga na-share tayo kaninang umaga na kabutihan ng Diyos ngayong linggo sa buhay natin. So wag po tayong mahiya. Mamaya lapit po tayo sa unahan para mapakita natin yung gesture natin na nagpapasalamat tayo sa Diyos. At dun sa iba man na meron pong prayer request, inaanayahan din kayo na lumapit din dito sa unahan para may panalangin din po kayo. Bago po ang lahat, awitin po muna natin ito. Pangunahan po tayo ng worship team. Let's give thanks to our God po na mabuti. Tayo po tayong lahat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
po tayo dito sa unahan, pakita po natin sa Lord ang pag-appreciate natin sa lahat ng kabutihan niya sa buhay natin. Dito po tayo sa unahan, kapit po tayo. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Sige po, patuloy nating pasalamatan ng ating Diyos. Taas po natin yung kamay natin sa Kanya habang inaawit natin tong awitin na to. Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, nandito po ang aming mga kapatiran, O Diyos, ang bawat isa sa amin na may pasasalamat sa iyo. Hindi man po namin mabigkas, hindi po namin alam ang bawat pinagpapasalamat ng bawat isa sa amin. Pero salamat, Lord, dahil nakikita mo yung nasa puso namin. At isang patunay lang to na ikaw yung mabuting Diyos sa buhay namin. Ikaw yung tapat at dakilang Diyos. Kaya walang ibang maparangalan, Panginoon, sa pasasalamat po ng mga kapatiran namin na nandito sa unahan. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa kanilang buhay. Salamat sa provision na ibinigay mo po sa bawat isa. Salamat sa kagalakan na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa comfort na ibinigay mo sa bawat isa. Salamat sa kagalingan na ibinigay mo sa kanila. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa direksyon sa buhay, Panginoon. Salamat sa kalinwanagan. Salamat sa pagpapatawad. Salamat, Lord, sa lahat ng mga gawa mo sa buhay ng mga kapatiran namin. At salamat, Lord God, dahil sila ay nagkaroon din ng lakas ng loob na ibalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa kabutihan mo sa buhay nila, sa pagpunta nila dito sa unahan. Dalangin namin, Lord God, ang patuloy pa rin na pagkilos mo sa buhay ng mga kapatiran namin na to. Patuloy na pagpapala mo at pagpaparanas mo sa kanila na ikaw yung Diyos na tapat. Ikaw yung Diyos na kumikilos sa buhay nila at anumang sitwasyon ng buhay namin, Panginoon, ay lagi kang may tugon. Kung kailangan namin ng liwanag, ikaw ang aming ilaw. Kung kailangan namin ng mga resources, ikaw ang aming provider. Kung kailangan namin ng gabay, ikaw ang aming counselor, Panginoon. Kung kami nanghihina spiritually, ipinapanalangin mo kami, Panginoon. Salamat sa lahat ng kalagayan sa buhay, ikaw ay may tugon. Kaya Lord, tanggapin mo po ang pasasalamat ng mga kapatiran namin na to. Maging mabangong samyo ito sa iyong harapan, Panginoon, at magdala ito ng kadakilaan, parangal at kagalakan sa puso mo. Wala kaming ibang itataas sa aming pagpapasalamat. At sa mga kapatid po natin na may mga prayer request, hindi man pagpapasalamat, maaari po bang itaas niyo ang inyong kamay para kayo rin ay magpanalangin? Kung ano man ang inyong mga prayer request sa umaga na to. Hallelujah. Lord, nakikita mo po yung mga kapatiran namin na nagtaas din ng kamay. Bukod sa pagpapasalamat ay meron po silang mga panalangin o mga prayer request sa kalagitnaan namin, Lord. Hindi ko man po alam at maisa-isa ano man ang kanilang mga kalagayan sa buhay.
pero ikaw ang nakakakita ng kanilang pangangailangan sa mga oras na to. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na mag-reach out ang mapaghimala mong kamay sa mga kapatiran namin na to. Hawakan mo, O Diyos, ang kanilang mga panalangin sa oras na ito, Panginoon, at magmilagro ka sa kanilang buhay, Lord. Hayaan mong matanggap nila ang kagalingan kung sila ay may prayer request para sa kagalingan. Kung ang pinapanalangin nila ay kalakasan, hayaan mong maranasan nila ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Kung ang pinapanalangin nila ay sila ay nagkukulang, Lord God, hayaan mong mapunuan sila ng provision mo, Panginoon. Kung panghihinang spiritual, O Diyos, ang kanilang nararamdaman, dalangin namin, O Diyos, na tugunan mo sila, Panginoon, ng spiritual renewal, spiritual revival, Panginoon. Ma-restore po, Panginoon, ang kanilang puso at pagmamahal sa iyo. Kung meron man pong ang prayer request ay maayos ang pamilya, O Diyos, dalangin namin ang reconciliation ng relationship, Panginoon. Kung ang dalangin nila ay ma-resolve ang conflict, Lord God, dalangin namin ang wisdom na nagmumula sa iyo para ma-resolve ang conflict na meron sa kanila, O Diyos. At kung ano pa po ang prayer request, O Panginoon, ng mga kapatiran namin na nandito sa umaga na to, dalangin namin, O Diyos, at tinataas namin ito sa iyo, pinagkakatiwala namin ito sa iyo. Salamat. Ikaw ang nakakakita ng puso namin, ng kalagayan namin. Alam namin, ikaw rin yung tutugon na Diyos sa aming mga panalangin. Kaya lahat ng pasasalamat namin, O Diyos, lahat ng prayer request namin, Panginoon, ngayong umaga na to, itinataas namin sa iyo, Panginoon, at kiniklaim po namin, Lord God, ang katugunan mo, Panginoon, sa mga panalangin na to, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang ibang mapasalamatan at maparangalan kung hindi ikaw lamang po, O Diyos. Muli, Lord God, tanggapin mo ang pasasalamat ng puso namin, O Diyos. Hallelujah. Because of what the Lord has done. Sige po, mga kapatid, declare natin, we are strong in the Lord. We are rich in the Lord. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us, give thanks. We give thanks. We give Hallelujah, Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa aming gawain ngayong umaga na to. Salamat sa mga bisita na nakasama namin. Patuloy na kumilos ka sa buhay nila at patuloy, Panginoon, na mailapit ka ng church na to, Panginoon, sa kanila at mapakilala ka hanggang tanggapin ka nila sa buhay nila at mabago mo rin ang kanilang buhay, O Diyos. Maraming salamat din po sa mga kapatiran namin na nagdaos at magdadaos ng kanilang kaarawan. Patuloy na pagpalain mo sila at gabayan, O Diyos. Patuloy na natawagin mo sila sa paglilingkod, Panginoon, at patuloy silang mag-alay ng buhay nila sa iyo, nakalugod-lugod sa iyong harapan. Pagpalain mo sila, O Panginoon, ng lahat ng kanilang pangangailangan at maranasan nilang kagalakan ng panibagong buhay na ipinagkatiwala mo sa kanila. At salamat po, O Diyos, sa iyong pagkilos sa aming gawain
Dalangin namin ngayon patuloy, Panginoon, ang pagsama mo sa bawat isa sa amin, sa aming paghayo, sa paglabas sa bahay-sambahan na to. Patuloy na pagliwanagin mo ang iyong mukha sa amin. Patuloy na kagalakan at kagalingan ang iyong ipagkatiwala. Hayaan mong patuloy na manahan ang iyong banal na spirito sa aming mga buhay at makasama namin, Panginoon, ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Hayaan mo rin ang liwanag mula sa iyo ay madala namin sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga eskwelahan, sa aming paghayo sa loob ng isang linggo. Wala pong ibang maparangalan, walang ibang madakila, walang ibang masamba, kundi ang iyong pangalan lang po. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Yan, mamaya po paglabas natin dyan, ihanda na po natin ang sarili natin kasi kahit po napakainit, uulan ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen! Mula na naman, mula sa langit ang kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Mula na naman, mula sa langit ang kagalingan. Unti-unting lumalakas Minsan pa, umuulan na naman. umulan na Ang kalakasan. mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos Sa uling pagkakataon, umuulan na naman. ulan na naman. Mula sa langit ang kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang O sige kagalingan. lang, Jesus. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang O sige lang, Jesus, ibuhos Sige mo. lang, Jesus, ibuhos Ang iyong kagalakan. ulan na dala ang kagalakan mo. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Minsan pa, umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan